Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo naway sumainyo. Mga kapatid, pinaalalahanan tayo ngayon ni Jesus na hangal ang taong nag-iisip lamang ng pagkamit ng limpak-limpak na kayamanan. Ngayon ding linggong ito ay pinagdiriwang natin ng Linggo ng Misyong Pilipino. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan, upang ang tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng mangangaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Sinabi ng mangangaral, lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunanan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw, ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao, ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip.
ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa inyo ng linggo. Palapakan natin ang Pong Jesus Nazareno. Direct to the point, no? Ang mensahe sa atin ng Pong Jesus Nazareno ngayong linggong ito. Direct to the point na paalala at nawa mas talagang maintindihan natin. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, huwag kang sakim. Sabi ni Kristo, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sabihin niyo nga yung word na kasakiman. Paano ba pag ibang term na pag sinabing sakim o kasakiman? Di ba yung pagiging sakim ay yung meron ka na, pero gusto mo pang kunin yung sa iba. Nagiging sakim na tayo kapag meron na tayo, pero gusto pa natin ng marami. Kaya kailangan nga na-identify natin yung pagkakaiba sa pangangailangan at sa luho. Yung needs at saka yung wants. Kailangan mo ba talaga yan? O gusto mo lang yan? So, kailangan marunong tayong magnilay, marunong tayong mag-discern. Kasi baka hindi natin namamalayan, papunta na tayo doon sa ugali na tayo po ay nagiging sakim. At ang pagiging sakim, yung parating tayo muna, ako lang dapat, yung priority mo ay yung ikaw. Kaya nga kahit na mayroon ka na, ayaw mong magbigay kasi gusto mo ikaw lang. Yan ay kasakiman. Lahat ng uri, sabi ni Kristo, no? Lahat ng uri ng kasakiman kailangan nating pag-ingatan. Baka sakali, dito sa atin ngayon, mayroong mga nakaka-relate sa kwento na idinulog kay Jesus. Sabi kay Jesus, no, "Guro,
sabihan mo nga po, sabihan mo nga yung aking kapatid, ibigay sa akin yung mana ko. Yung mana ko. Ilan ba yung hanggang ngayon, hindi pa nagpapansinan dahil lamang sa mana? Minsan may mga kapatid na nagiging sakim. May mga kapatid na lahat gusto mapasa kanya. Mismong kapatid, gigipitin. Kaya nga ang utang talagang parang hindi na magkapatid. Kasi pag utang, kung makasingil, wagas. O hinay-hinay, baka nagiging sakim ka na. Father, utang yun eh. Utang nga yun. Pero kapatid mo yan. Bakit mas pahahalagahan mo yung pera, yung kayamanan, yung lupa, na hindi mo naman talaga pinagpaguran? Pinagpaguran yan ng magulang mo. Pinagpaguran niya ng mga magulang natin na ang tanging hangad, maging mabuti, maayos ang inyong kalagayan. Pero bakit dahil sa kapirasong lupa, halos magdemandahan kayo, halos magkalimutan na kayo? Kasakiman na yan, umiiral dyan. Mahirap dumungaw sa kabaong kapag kinamatayan nyo na ang away-away ninyo. Baka yung dasal mo, katulad ng dasal, hinihiling ng lalaki, ang sagot sa iyo ni Kristo, mag-ingat ka sa uri ng kasakiman. Hindi yan concern ko. Di ba sabi, bakit sa akin mo sasabihin? Hindi ko concern yan. Na ba para mong sinasabing, hayaan mo na yan, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Kung gusto niya, di ibigay mo, at least siya na lang nagiging sakim, huwag kang mahulog sa bitag na maging sakim ka rin. Magsumikap ka, magpundar ka ng sarili mo. Kung inaagaw na, di ibigay mo pa. Bigay mo na lang. Kasi yung ma-stroke ka dyan, total, di ba sabi po, total, malapit na yan, baka ikamatay na niya yan eh. Sa iyo rin mapupunta yan, ikaw lang kamag-anak niyan eh. Marami sa atin, no? Talagang gustong-gusto, tumama sa loto. 400 million, 30 million ang papalanunan. Handa ka ba dyan? Baka hindi mo kayanin. Baka hindi ka na makatulog. Sa dami ng pera mo, hindi ka na makatulog. Hindi sa hindi mo alam paano gagamitin, kundi mayat maya may kakatok sa iyo, mayat maya may lalapit sa iyo. Kaya mo ba matulog pa, gaya ng dati? Hindi po sinasabi na masama magpundar, ha? Hindi sinasabi na huwag ka nang magsumikap. Kundi kailangan bantayan mo lang yung nagiging motivation mo. Kasi baka, kung kailan ka umaasenso, doon naman nagiging sakim. Kasi yung simple lang yung buhay. Kung mayroon, nakakatulong ka, maluwag sa kalooban mo. Sabi sa unang pagbasa, di ba, sa aklat ng mga mangangaral, walang kabuluhan. Lahat ng bagay, walang kabuluhan. Maglalaho, either maunang maglaho ang pinahalagahan mo ng mga material na bagay o ikaw ang unang maglaho. At lahat ng yan, iwan. Kaya sabi sa aklat, sa sulat ni San Pablo sa ikalawang pagbasa sa mga taga-Kolosas, ang paghandaan ninyo, tiyakin ninyo na may maipon kayong kayamanan doon sa langit. Lahat ng kayamanan na tinuturing natin dito sa lupa, iwan yan. Sino nang nakakita ng kinikremate? Kinikremate. Lalo pa nung 2 years, no? 2 years ago, nung magsimula tayong mag-COVID, hindi, di ba, yung
ito na yung una at huli ninyong pagkikita. Pag dinala na sa ospital, wala na. Ang susunod nyong kita, nasa garapon. Pero kapag cremate, ultimo suot mo, tanggal. Ginto, kung ano man nandyan sa katawan natin, tanggal yan. O kaya tutunawin lang yan ng apoy. Kahit gaano ka pa, kamitikuloso ka, kung ano man pinagkakagastusan mo sa balat mo, susunugin ka lang din o kaya uuudin ka lang din. Mahirap man o pinakamayaman, pareho lang. Ang kailangan lang natin, mahihigaan na kabaong. Para kanino ba yung kabaong na gusto mo, yung itsura, yung mayaman, ano ba yun? Bakal, mamahaling kahoy, minsan may mga gold plated pa, silver. Hindi naman para sa patay yun. Para sa mga buhay yun. Yung damdamin nung namatayan na gusto niya makita maganda yung kinahihigaan mo. Pero kung tutuusin, pag namatay tayo, wala na tayong pakialam dyan. Kahit aircon pa, nung buhay ka, hindi ka nag-aircon. Nung buhay ka, hindi ka pinag-aircon. Pero nung patay ka, naka-aircon ka pa, anong pakialam mo naman dun? Wala ka nang pakiramdam. Minsan maganda po yun, iniisip din natin, no? Kasi baka, sabi nga, masyado tayong nag-aalala eh. Sinasabi ko, huwag ka rin tamad, ha? Iba yung usapin na ito, ha? Yung magtrabaho ka, magsumikap ka, enjoy mo ang buhay mo. Huwag mong igugol sa mga walang kwenta na pati yung mga iniisip mo, away, gulo, pinagkakaabalahan mo eh. Chillax! Nung 1 month ago, mahigit, 1 month ago, doon nabanggit ko na ito, ganun pala yun, yung realization ko po, nung ipitin ako ng truck, kasi doon sa may bandang silang, nawala ng brake yung truck, yung sinasakyan ko Innova, marami pa sasakyan, 10 kami, pero talagang sandwich ako, ito na yung truck, papunta na sa akin yung truck, umilag lang ako ng konti. Tapos lahat ng sasakyan, yupi. Himala lang talaga, nabuhay pa ako. Kasi kung dumiretso yung truck mismo sa harapan ko, malamang wala na ako ngayon dito. Pero alam niyo yung nakakatuwa, nung nakalabas na ako ng sasakyan, kasi basag lahat ng bintana, hindi ako makalabas dahil nga puro bubog, pero nung nakalabas na ako, nung tumayo na ako dun sa bandang dulo, nakita ko yung sasakyan. Yung itsura nung sasakyan. Paano ako nabuhay dyan? Pero alam mo, minsan natuwa ako kasi, nung naisip ko, sabi ko, naku, hindi ko pabayad yung bahay ni Mama. Yun talaga yung naisip ko, naku, paano yun? Hindi ko pabayad. Pero ganun talaga eh. Minsan masyado tayo nag-aalala. Pagdating ng araw, kapag sinabi ng Diyos, kukunin na kita, lahat ng concern mo, wala na. Bahala na yung mga buhay. Bahala na yung maiiwan. Pero yung mas maganda nga na, inaayos na natin ngayon. Maganda rin na handa ka lagi. Pero kung hanggang ngayon, nabubuhay pa rin tayo sa galit, nabubuhay pa rin tayo sa away-away, sayang. Hindi ka tuloy nagiging masaya. Hindi ka tuloy nakakatulog ng mahimbing. Kasi ang dami nating pinagkakaabalahan. Bakit hindi nagiging masaya yung mga nagtatrabaho? May trabaho ka naman. Kasi masyado kang nakafocus doon sa mga material na bagay. Konting taas ng sweldo, taas din yung lifestyle mo. Hindi nagtutugma tuloy.
Kaya lagi kang hirap na hirap. Kaya imbis na maging mabuti, imbis na maging mapagbigay, nagiging madamot tayo. Babaan mo yung lifestyle mo, tingnan mo. Makikita mong, ang sarap palang mabuhay kasi maraming biyaya na binibigay ang Diyos sa atin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang sakim. Hoy. Pero tingnan mo, baka kaya hindi nagiging masaya yung buhay kasi baka mayroon tayo, hindi lang natin napapansin, no? Baka kasi mayroong part sa atin na nagiging sakim tayo at yung sarili lang natin yung iniisip natin. Ang Diyos, hindi naging sakim sa atin. Ang Diyos, talagang ubos-ubos biyaya pag nagbibigay sa atin. Depende na sa atin kung paano natin ginagamit, paano natin binabahagi ang mga biyayang ito. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinapakasakat ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbaang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makapupuno sa aming kakulangan at pagnanais sa buhay. Kami dumadalangin sa iyo upang mapuspos mo kami ng iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Buong kababaan nating idalangin, Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, patuloy ka nawang magpadala ng mga mabubuting manggagawa para sa iyong simbahan na siyang mga ngalaga sa iyong mga tupa laban sa kasamaan, kasakiman at iba pang makamundong asan. Manalangin tayo. Ama, pukawin mo ang puso ng bawat namumuno ng mga bansa upang maiangat ang buhay ng bawat mga ngailangan, lalong-lalo na ang mga walang kakayahan at oportunidad na umahon mula sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo nawa ang loob ng bawat kabataang nagnanais na maglingkod bilang pari, madre, religyosa, katikista at mga laikong leader ng simbahan. Manalangin tayo. Ama, mapagtanto nawa ng mga sakim at ganid sa luho ng mundo na ang tunay na kayamanang hindi mananakaw, maglalaho at mapapawi ay matamasa lamang sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Ama, salubungin mong may galak ang mga kapatid naming pumanaw, lalong-lalo na yaong mga taos pusong naglingkod at tumulong sa kanilang kapwa sa abot ng kanilang kakayahan. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan,
itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukom, kaya't minabuti niyang siya ay ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababahan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan.
At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Magandang umaga po.